Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus. Kasama si Attorney Mimi Campos Banayat, samahan niyo po kami dito sa nangungunang programang pangkalusugan, ang Health Check Plus. Alam mo, Attorney Mimi, na pag-usapan na natin ang diabetic foot ulcers, pero marami pa rin tayong natatanggap na mga katanungan tungkol sa sakit na ito. Kung kaya't minabuti nating imbitahan ang isa pang eksperto para dagdagan pa ang ating kaalaman sa mga issue patungkol sa diabetic foot ulcer. Yes nga, Teacher Ellie, very concerned and interested ang ating mga nakikinig at nanonood. Kaya ngayong araw ay mapalad tayong makapanayam ang isang magaling at masipag na endocrinologist, diabetes and metabolism expert at espesyalista sa mga diabetic foot conditions. Siya po ay fellow ng Philippine College of Physicians at ng Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism. Ang ating guest expert po ngayon ay si Dr. Roy Raul Felipe. Magandang araw po sa inyo, Doc Au. Magandang araw, Attorney Mimi and Teacher Ellie. Ayan. So, simulan na po natin ang pagkukwentuhan, Doc Awu. Bago po tayo magsimula, nagpapasalamat kami muli sa aming kabalikat sa pagtataguyod ng mga tamang kaalaman at impormasyon tungkol sa kalusugan. Ang Jack Pharma Incorporated sa pangunguna ni Mr. Manny Hernandez. Ayan. So, let's jump into the topic na po, Doc Awu. So, an ounce of prevention is more than a pound of cure. Ano po ba ang dapat nating gawin para ma-prevent ang chance o maiwasan na tayo po ay magkaroon ng diabetes? Mahirap po bang mission ito? Okay, magandang tanong po yan, Teacher Ellie, no? Actually, yan po ang advocacy namin, mga endocrinologist, kasi dumadami at dumadami ang mga pasyenteng may diabetes, lalong-lalo na yung pinakakaraniwan, no, yung type 2 diabetes. And more often than not po, ang diabetes is brought on by lifestyle. Hindi kasi tama ang pagkain natin, usually puro fast food, prito, maraming asukal, at karaniwan lalo na sa mga mas bata ngayon, palagi na lang tayong nakatungo sa cellphone, nakaharap sa computer, hindi na rin tayo masyadong gumagalaw. So yung diabetes po is largely lifestyle issue din po talaga siya. At parami ng parami ang nagkakadiabetes at malaking factor po talaga ang mga kinakain at iniinom natin. Ngayon. So, sa nabanggit niyo po, Doc Awu, no, lifestyle po pala ito. So, dahil sa ating mga kinakain at iniinom at hindi paggalaw, tama po ba? Yes. Ayan. So, ano po yung pwede ninyong masabi sa atin or ma-share sa ating mga nakikinig at nanonood kung paano po ba ito ma-prevent o mabawasan yung chance na magkaroon ng diabetes? Maraming technique para ayusin or i-prevent ang diabetes. Number one, meron tayong tinatawag na ang sikat na sikat sa Pilipinas, ang Pinggang Pinoy. So ang Pinggang Pinoy po ay karaniwang tinuturo namin sa mga pasyente. Ito ay parang pinapakita namin sa mga pasyente at sa mga tao kung ano dapat ang laman ng plato. Kaunting kanin, mas maraming gulay, kaunting protina, isda, manok, no? Karaniwan kasi baliktad tayo kumain, 3 dambuhalang scoop ng kanin, usually walang gulay, at karaniwan marami tayong iniinom on the side, soft drinks, milk tea, mga juice, no? So yung Pinggang Pinoy is a very good strategy po na kung saan tayo pwedeng magsimula magturo. Pangalawa, meron po tayong tinatawag na portion control. Ano po ba ibig sabihin ng portion control? Ito ay everything in moderation. Ang problema kasi sa ating lifestyle, puro fast food, palaki ng palaki, yung Coke, yung soft drinks, yung mga iniinom natin, palaki ng palaki, hindi na small, laging medium, large na. Yung mga French fries, laging large to sharing. Yung mga ano natin, no, yung mga bucket ng mga French fries, palaki ng palaki. Yung mga kinakain natin, hindi pwedeng isang banana cue, kailangan isang buong stick. So ang portion control ay isang technique na tinuturo namin sa mga tao para i-remind sila na kung hindi naman ikaw ay diabetic pero gusto mong ugaliin ng maganda ang diet mo,
everything in moderation. Ice cream, hindi naman kailangan 2 scoop, tikim-tikim lang. Lalo na ngayon, malapit na mag-holidays, kung kakain tayo ng mga bibingka, leche flan, puto bumbong, alalanin natin na ito ay mga carbohydrates din, no? Hindi naman pwedeng isang buong plato ng leche flan, tunggain natin sa isang upuan lang. So, portion control. Pangatlo sigurong advice is kailangan maging conscious po tayo sa mga iniinom natin kasi ang daming drinks na binibenta sa grocery, sa sari-sari store na punong-puno ng asukal. Ito yung mga nakikita nyo, mga iced tea, bottled drinks, soft drinks, mga energy drinks, no? Na hindi natin namamalayan ang taas-taas ng asukal. So nabanggit niyo, Doc Awu, na dumarami na talaga yung nagkakaroon ng diabetes dito sa atin, lalo na yung type 2. Ano-ano po ba yung mga epekto na dulot ng diabetes sa ating kalusugan? Ang diabetes po ang kumbaga kaya ayaw natin, no, na maraming magkaroon ng diabetes kasi ayaw natin yung mga komplikasyon ng diabetes. Usually po merong 2 komplikasyon ang diabetes. Yung una ay yung sa malalaking ugat. So ito po yung mga heart attack and stroke. So usually po kapag ang pasyente ay may malalang diabetes, doon sila namamatay sa mga sakit sa malalaking ugat, heart attack and stroke. Pero meron ding komplikasyon ng diabetes doon sa maliliit na ugat or small vessel kung tawag nila, no? Na ito ang pinaka common na nakikita natin. Ano ba yung mga sakit sa maliliit na ugat? Ito yung sa mata. So pag nagbara ang maliliit na ugat sa mata, pwedeng masira ang retina, pwedeng mabulag ang pasyenteng may diabetes. Pwede rin ito mangyari sa kidney na nasisira ang kidney at kailangan mag-dialysis ang pasyente. And lastly, yung mga maliliit na ugat sa paa, kapag ito'y nasira, marami tayong pasyenteng may diabetes na manhid ang paa. At kapag nagkasugat ang paa, doon na nagsisimula ang mga komplikasyon sa diabetes sa paa tulad ng pagputol or amputation. At ayaw natin itong mga complication na ito. Yes, Doc. Ako naman po, siguro yung tanong ko ay yung nasabi niyo po yung nakakatakot, yung pong magkakaroon po, maalis kunwari magkakaroon ng amputation or pag-aalis or pagtatanggal po ng paa. Yun po yung gusto ko rin po sana, gusto po natin bigyan ng atensyon yung diabetic foot ulcers. Marami po tayong natatanggap na katanungan mula sa ating mga health checkers po tungkol po dito. Ano po ba ang dahilan ng pagkakaroon po ng problemang ito? So usually po kapag ikaw ay may diabetes at napabayaan mo ito, ang isa sa mga nasisira, no, ay yung mga maliliit na ugat sa paa. So kapag nasira ang mga nerves, pag nagbara ang mga ugat sa paa, maraming simptomas ito. Ang isang pinaka-common or karaniwang simptomas ay yung manhid yung paa. Ang problema kasi sa mga manhid na paa, kapag ikaw ay may natapakan, tulad maraming pasyente kami, no, sa government centers, may natapakan na pako, may natapakan na stapler. Hindi nila napapansin ito kasi manhid yung paa niya. So usually lumalala ang sugat, nagkaka-infection, merong nana. So doon nagsisimula yung mga diabetic foot ulcers. Or pwede rin kapag masyadong masikip ang mga sapatos natin or mga sandals natin at kumikis-kis ito sa paa, nagkakaroon ng kalyo ang paa. Kapag manhid ang paa mo, hindi mo nararamdaman yung kalyo, lumalala lang siya ng lumalala, nagkakaroon din ng sugat. So eventually yung mga manhid na paa, nauuwi ito sa mga sugat or yung diabetic foot ulcer at kapag hindi ito naagapan, lumala ang infection, nabulok ang paa, doon na kailangan ng amputation or putulin ang paa para iligtas yung buhay ng pasyente na may diabetes. Yun po na banggit niyo, Doc, yung tungkol po dun sa pagkakaroon po ng kalyo. 'Di ba po, Doc, ito po ay nagma-manifest or ito po ba ay related rin sa pagkakaroon natin ng dry skin? Kasi po nakikita ko yung kalyo parang nagsa-start siya na para pong dry po yung balat. So isang komplikasyon din yan ng diabetes, no, kapag nasira ang mga maliliit na ugat sa paa, nasisira yung mga nerves, no, hindi na rin wasto yung kumbaga yung ayos o yung galaw ng mga ugat sa paa, yung mga nerves. So kadalasan nanunuyo yung paa. Ang dry skin, ayaw natin siya kasi kapag nag-dry ang isang skin ng pasyente, kunyari sa paa, sa legs, no,
nag-i-introduce ito ng mga cracks. So dry skin is more prone po to cracking, no? Nagkakaroon ng mga cracks sa paa, and ito po ay opportunity na sumabak ang mga bacteria o pumasok ang mga bacteria. It can introduce po, no, bacteria sa ating mga binti. So pwede ring magkaroon ng inflammation or infection sa binti dahil sa mga cracks sa skin. Po. Doc, yun medyo interested po ako dun sa pagkakaroon po ng crack sa skin. So, related po talaga siya sa maliliit na ugat, nagkakaroon po ng dry skin. Doc, ito pong skin dryness, so magli-lead sa pagka-crack ng skin, tas pumapasok po yung mga bacteria doon po sa mga cracks ng skin. Maaari po bang iwasan ito kapag mayroong diabetes ang isang tao? Maaari po bang maiwasan itong skin dryness? Kaugnay yan, no, dun sa unang pinag-usapan natin na prevention is better than cure. Ano po, no, mas mainam na iwasan natin, bigyan ng opportunity ang bacteria na lusubin yung mga binti natin, and of course dry skin po, no, is malaking ano yan, bahagi yan. So we advise patients na meron pong type 2 diabetes na to frequently laging i-check ang mga paa nila gabi-gabi pagkatapos maligo. Tingnan kung may mga kalyo, kung tuyo ang balat, kung nangingitim ang paa, kung may sugat, kung may natapakan. And ang parte po ng prevention is of course moisturizing the skin, kasi pag ang balat natin sa binti properly moisturized, no? So yung tubig at yung health ng skin natin is naaalagaan natin yung health ng skin. It prevents dryness and cracking and infection. Ayun, nabanggit niyo na Doc Awu, no? Kasi meron po tayong question dito mula sa ating social media audience. Sabi niya po na napakahirap pumili ng tama o angkop na moisturizer para sa tamang skincare ng kanyang dry skin. Ano po ba ang payo ninyo, Doc, tungkol dito? Alin po ang dapat na gamitin, or ano po yung maa-advise ninyo para po maiwasan itong skin dryness at sa pagpili na din ng moisturizer? Magandang tanong yan, no? Siguro ang unang papayo ko or advice ko sa mga pasyente is hindi po kailangan bumili ng mahal. Marami kasing branded, 'di ba? Marami pong binabato sa atin na bilhin mo 'to kasi maganda ito. Actually, moisturizers po, usually po pare-pareho lang 'yan. Usually, ang pagkakaiba nila is yung dun sa pagkagawa. Meron tayong moisturizers na cream, meron tayong moisturizers na lotion, meron tayong moisturizers na urea-based. Ang lahat ng mga moisturizer may kanya-kanyang advantage, no? At meron din kanya-kanyang disadvantage. Ang mahalaga, unang-una sa lahat, is kung anong kaya ng budget, ay hindi naman kailangan na masira ang bangko para lang sa moisturizer. Number two, ang pinakaimportanting advice tungkol sa moisturizer is yung tamang paggamit. Meaning, ang moisturizer po, pinaka-epektibo siya kapag nilalagay natin pagkatapos maligo. So, ang role po ng mga moisturizer is panatiliin yung tubig at yung moisture sa paa natin para hindi siya nanunuyo. Maganda pong ginagamit ang mga moisturizer pagkatapos maligo habang nandun pa yung tubig, no? Para yung tubig itatrap natin sa binti, para yung tubig napupunta sa skin, no? Para healthy ang skin. Ayun. So, napaka-interesting po nung nasabi ninyo, Doc. Pwede rin po ba nating pag-usapan yung mga iba't ibang types po ng moisturizer? So, nasabi niyo po kanina may cream, may lotion, may urea-based. Ano-ano po ba yung pagkakaiba nila, Doc Awu? So usually para sa ating mga manonood, para mas madaling intindihin, ang mga lotion is yung mas madaling matuyo, no? Kumbaga pag naglagay kayo ng lotion sa binti, napapansin niyo hindi siya yung parang malagkit masyado, parang siya, no, smooth lang, madaling ilagay kasi mas marami usually ang tubig na laman ng lotion. So ang advantage ng lotion, usually mas mura siya, mas madaling ilagay, hindi yung parang kadiri yung pakiramdam na malagkit, at madali rin siyang ma-absorb ng skin. Ang maganda naman sa mga cream is mas marami siyang oil na laman. So mas maganda siyang mag-trap ng tubig. Mas maganda siyang mas epektibo po siya para panatiliin yung moisture sa paa. Yung urea naman ay napaka-common na ingredient na nilalagay lately, no, sa mga moisturizers kasi maraming
magagandang benepisyo ang urea-based moisturizers pag pinag-uusapan natin ng moisture sa balat. Meron siya, sabi nila, mga evidence no sa mga studies, meron siyang kaunting antibacterial, so pwede siyang makatulong in preventing po yung mga infection. Pwede rin siyang makatulong to restore kumbaga yung pagkalambot ng balat. And yung mga urea-based also, laki ng tulong niya in keeping po yung moisture o yung tubig sa balat. Ayun po pala yung pagkakaiba nung mga parang formulations po, Doc, no, ng ating mga moisturizer. Salamat po dahil napaka-clear nung ating discussion ngayon at alam ko sa ating mga nakikinig at nanonood ay natututunan po nila kung alin po talaga yung dapat na tamang moisturizer para sa kanila. Napakabilis po ng ating oras, Doc Au. Huling tanong po, ano po ba maliban po sa paglagay ng moisturizer na pagkatapos maligo, meron po ba kayong batayan sa tamang skin preparation o moisturizer na dapat gamitin ng isang diabetic patient para sa kanyang dryness of skin or para maalagaan ng kanyang mga extremities o kanilang mga paa? Well, number one, ang pinakamabisa po talagang paraan para panatiliin yung ganda no ng paa, ng balat ng isang pasyenteng may diabetes ay ugaliin na araw-araw talagang ang tinatawag namin dito is daily foot inspection or araw-araw tinitingnan natin ang paa mula sa ilalim hanggang sa dulo, sa balat, sa kuko, sa buhok, no? Araw-araw bago matulog, pwede tayong gumamit ng salamin para tingnan yung mga ilalim ng paa natin. Meron bang namumuong kalyo? Meron bang namumula? Kasi usually po, kapag ikaw ay may diabetes, manhid nga yung paa. So, hindi mo nararamdaman. So, pwedeng ugaliin na tingnan at inspektuhin yung paa. Araw-araw bago matulog, may natapakan ba tayo? Kapag napapansin nyo na dry ang skin nyo, maaari po kayong gumamit ng mga moisturizer. Whether it's cream or lotion or yung mas epektibong urea-based moisturizers, kung anong angkop sa budget ninyo, no? Ugaliin na ilagay ito araw-araw pagkatapos maligo. Inspect natin yung mga binti natin kung may mga crack, no? At iwasan na maglakad ng walang tsinelas. Usually, ang sinasabi namin sa mga pasyente may diabetes, lagi kayong may tsinelas. Lalo na sa bahay, ang Pilipino gustong maglakad ng nakayapak. So, ugaliin na merong sandals or tsinelas para iwasan na may natatapakan tayong maliliit na bagay, bato, stapler, maliit na pako, para hindi masugat ang paa. And kung lalabas naman po, ugaliin na maganda po yung nagsusuot tayo ng saradong sapatos. So kahit anong sapatos yan, whether it's anong gusto nyo, leather, rubber shoes, pero mas maganda yung sarado para protektado yung paa. Para sa mga babae naman, iwasan yung paggamit lagi ng mga sapatos na sobrang matulis, no? Yung talagang yung mga toes natin talagang siksik na siksik doon sa sapatos para hindi nagkumikis-kis ang sapatos sa paa at hindi nagkakakalyo. Po. Parang marami po talaga tayong napag-usapan ngayon, Doc Au. Maraming salamat po ulit sa inyo. Maraming salamat din po. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Attorney Mimi Campos Banay. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutan, batiin araw-araw ang ating mga minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Huwag pong lumabas kung hindi kailangan at kung hindi maiwasan ating sundin ang mga health protocols para sa kaligtasan natin, ng ating pamilya at ng komunidad. Ang Health Check Plus ay production ng Vital PH Science Incorporated kasama ang Manila Broadcasting Company. Mapapanood po ninyo ang iba pang video on health, beauty, and wellness sa YouTube channel ng Health Check Plus at www.youtube.com/c/healthcheckplusph.